Bago nga tayo mapunta dito sa chapter 979, mag-recap nga muna tayo last chapter. Dito nga sa last chapter, finally, nalaman na natin yung mga pangalan at appearance ng itsura na itong Flying Six Headliners ni Kaido. Ito nga sila Sasaki, X-Drake, Black Maria, Husu, Page 1 at Uruti. So game, mapunta na tayo dito sa chapter 979. Ang title nga nitong chapter 979 Family Trouble. Bali sa unang page nga nitong chapter 979, finally, nag-appear na rin yung pangalan ni Kanjuro. Nagbigay nga siya ng sulat kay Orochi kung ano yung planong gagawin ng mga susugod sa Onigashima. Nakita nga natin na gumamit ng ibon si Kanjuro para magbigay ng balita kay Orochi. Sa sunod na page nga, napansin natin na nag-umpisa na yung pagsugod nila Kinemon at Denjiro sa magkabilang side ng Onigashima. At gaya nga ng sinabi ko nung nakaraang chapter review natin na yung puwersa nga ni Denjiro pupunta sa kaliwang bahagi ng Onigashima at yung puwersa naman ni Denjiro sa kanan pupunta. And nakita nga rin natin ulit dito na papunta na sila Trafalgar Law kasama yung iba pang scabards sa likurang bahagi ng Onigashima para direktang puntahan si Kaido sa kastilyo niya. Sa sumunod nga na scene, finally, nakita na rin natin si Kanjuro at bihag pa nga rin niya si Momonosuke. At gaya nga ng sabi ni Kanjuro, kalaban pa rin yung paningin sa kanya ng mga tauhan ni Kaido. Kaya naman, hindi siya aktual na makalapit kay Orochi. At dito nga dinala niya si Momonosuke sa hindi malamang lugar sa Onigashima. At nakita nga natin na pinatay niya dito yung mga tauhan ni Kaido. Si Momonosuke naman may nakitang patalim na parang nagbabalak siya ng pagtakas sa kamay ni Kanjuro. Sa kabilang banda naman nakita natin na naglabas na naman si Franky ng bagong creation niya na mukhang motor at isang tangke. At tinatawag niya nga tong mga to na Korosai at Brachio Tank. Bali nung nakita nga to ni Jinbei, naalala niya agad yung General Franky na ginamit ni Franky during Fishman Island arc. Pero sinabi nga ni Franky sa kanya na ibang-iba nga daw ito doon. At dito napansin nga nating nauna na sa pagsugod si Luffy dahil gusto nga daw niyang pigilan yung nagmamadaling crew ni Eustace Kid. Siyempre ayaw ring magpasapaw ni Luffy kay Kid, kaya ganun na lang siya nag-aalala sa pagsugod nila Kid. At nung malaman nga to ni Zoro, agad niyang sinubaybayan si Luffy. At as usual, alam nga ng Straw Hat Pirates na mawawala si Zoro. Alam niyo na kung bakit. Anyway, sinakay nga ni Chopper yung mga babae sa gamit niyang tangke, maliban kay Nico Robin. Si Franky naman si Robin dapat yung isasakay niya sa motor niya, pero si Brook nga agad yung tumalon dito. Bali na uwi na nga lang sa paglalakad itong si Jinbei at Robin. At nga pala, finally nakita na rin natin dito yung appearance ni Jinbei na nakasuot ng armor na same sa mga Beast Pirates. At masasabi kong medyo baduy kay Jinbei yung suot niya. At sa next panel nga ito na yung pinakahihintay natin, ang appearance ng Flying Six Headliners sa harap ni Kaido. Nakita nga natin dito yung parang pagiging childish ni Uruti. At ipinaliwanag nga dito ni Kaido na gusto niyang ipakilala itong Flying Six Headliners niya kay Big Mom. Kaso mauudlot nga daw to since nagpapalit pa nga daw ng kasuotan itong si Big Mom. At sinabi pa nga dito ni Kaido na hindi daw siya ang nagpatawag sa kanila, bagkos si King nga daw ang nagpatawag sa kanilang anim. At dito nalaman nga natin kay King na mga ex-pirate captain pala tong bawat Flying Six Headliners ni Kaido. At bigla ngang nag-init yung discussion sa pagitan ni King at Sasaki. Dahil na rin sa iniisip ni King na gusto ngang maging isa sa commander ni Kaido itong tukmol na to. At bago pa nga sila mapunta sa pagtatalo, itinawag ni Kaido yung assistant niya na si Bao Huang. Hindi yan guys. Ayan si Bao Huang. So konting trivia muna tayo. Ang meaning nga ng Bao Huang in Chinese protect the emperor. At gaya ng mga pangalan ng Flying Six Headliners, nag-originate nga rin yung pangalan na Bao Huang sa isang Chinese card game. Anyway, dito sinabi nga ni Bao Huang yung schedule ng programa nila Kaido, Big Mom at Orochi. At pagtapos nga tong masabi ni Bao Huang, nagsabi nga si Kaido na hanapin nga daw ng Flying Six Headliners yung anak niya na si Yamato. Yes guys, ang pangalan nga ng anak ni Kaido Yamato. At dito kapansin-pansin nga yung sinabi ni Black Maria. Ang sabi niya nga, related daw ba yung magiging announcement ni Kaido sa anak niyang si Yamato. At napansin nga natin dito yung word na Young Master. Meaning malaki yung possibility na bata pa yung anak netong si Kaido, 'di ba? At sabi nga dito ni Kaido na pag nagawa nga daw nila yung mission na yan, ibibigyan niya ng tsansa itong Flying Six Headliners niya na makaharap itong mga commanders niya. Meaning mabibigyan niya sila ng tsansa na pumalit sa kahit na sino dito sa mga commanders niya. At dagdag ko lang guys
kapansin-pansin nga dito sa tatlong panel yung pagiging cute na duo nila Uruti at Page 1. Naalala ko nga sa kanilang dalawa sila Nami at Luffy. Kaso si Uruti naman yung parang idiot sa kanilang dalawa. Wala lang, napansin ko lang. At ang lakas ng gut feel ko dito guys na magkakaroon ng triduran dito sa panig ng Beast Pirates. Kasi sa pinapakitang asta neto ni King sa mga Flying Six Headliners, it seems like na parang naiirita siya sa kanila. At yung asta naman netong si Sasaki at Who's Who, parang gagawin nila ang lahat, mapabilang lang sa commander ni Kaido. And obviously si X-Drake na isa sa Flying Six Headliners ni Kaido, alam naman nating anytime, pwede siyang bumaliktad dito sa Beast Pirates. So kayo ba guys, ano sa tingin nyo? Tatraidorin kaya netong Flying Six Headliners sila King? Kung may idea kayo, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para mapag-usapan natin yan. At sa last panel nga, inakita natin dito na nakikihalubilo na si Luffy sa mga tauhan ni Kaido. Dahil nga sa hinahanap niya si Eustass Kid. At syempre hindi siya kilala ng mga to since nakasuot nga si Luffy ng parehas sa kanila. Dito nga may nakitang pagkain si Luffy. As usual kapag usapang pagkain lalantakan agad yan ni Luffy. Kaso bago niya nga mahawakan ito may nagbato sa kanya ng red bean soup. At dito naalala niya nga si Tama. Naalala niya nga kung paano chini-cherish ni Tama yung ganitong simpleng pagkain. Kumbaga para kay Tama malaking bagay na agad itong pagkain na to sa kanya. Since bihira nga lang siya kumain at mahirap siya. Syempre naisip ni Luffy that time na yung mga pagkain nga na to pinaghihirapan ng mga taga Wano. At bakit sinasayang lang ng mga tukmol na to? Kaya dito galit na galit nga si Luffy. So probably next chapter makikita natin si Luffy kung paano niya patumbahin tong mga tauhan ni Kaido. Syempre dahil galit nga si Luffy, 'di ba? At siguro baka next chapter din makita na natin yung labang Momonosuke at Kanjuro. Kasi nakita nga natin si Momonosuke na parang nagbabalak makatakas kay Kanjuro. So tingin ko sa pagsunod ni Zoro kay Luffy, I'm sure mawawala sa daan itong si Zoro. And tingin ko ang gagawin dito ni Oda mapupunta itong si Zoro kung nasaan si Momonosuke at Kanjuro. Kasi it makes sense para sa akin. Dahil nakita nga natin na nagtitraining ng sabay itong si Zoro at Momonosuke. Kaya possible na si Zoro yung sumagip kay Momonosuke. At sa pagpunta nga ng Straw Hat Pirates sa loob ng Onigashima, probably sila Queen, Scratchman Apu at Orochi ang una nilang makakaharap. All in all, napakaikli nga lang ng chapter 979. Pero masasabi kong siksik naman yung bawat nilalaman ng page sa chapter na to. Though ang makikriticize ko nga lang sa chapter na to, yung sobrang ikli lang ng appearance ni Trafalgar Law. Kasi simula last chapter papunta na sila sa likod ng Onigashima at ngayon hindi pa rin sila nakakapunta. At nakaka-disappoint lang para sa akin na hindi natin makikita si Trafalgar Law na nakasuot ng similar outfit kila Luffy. At medyo na-disappoint lang ako sa hindi pinakita yung execution ng pag-alis ni Eustass Kid at yung pagsunod ni Luffy sa kanila. Sana lang sa anime ipakita yung scene na yan. Anyway, isang malupit na chapter na naman nga itong nagawa ni Oda. I hope next chapter ipakita sa atin yung fighting abilities ng Flying Six Headliners ni Kaido. Kasi sobrang excited na akong malaman kung ano ba yung mga official devil fruit ng mga to. At sana next chapter rin makakita na tayo ng umaatikabong bakbakan para talagang ma-feel na natin yung ambience ng gyera sa Onigashima. And that's it. Yan ang chapter review natin sa latest chapter ng manga na chapter 979. And paalala ko lang guys malaki nga ang possibility na hindi ilalabas ang chapter 980 next week. So possible na next week na naman i-release itong chapter 980. At kung sakaling na-enjoy mo naman tong chapter review natin, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong lang nga niyang like mo para sa ating channel. At syempre huwag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!